Habang mas lalo mong sinisiyasat ang propesya, mas lalo itong nagiging kapanapanabik at kamangha-mangha kahit sa trigo na nakikita mo sa likod ko. Alam mo ba na may dalawang uri ng trigo? Ang isa ay winter wheat, ang isa naman ay spring wheat. Ang winter wheat ay itinatanim tuwing taglagas, nagsisimulang mag-ugat, at pagkatapos ay natutulog sa panahon ng taglamig at saka tunay na lumalago sa tagsibol at inaani sa huling bahagi ng tagsibol o unang bahagi ng tag-init, eksaktong kasabay ng kapistahan ng mga linggo. Ngayon, diyang spring wheat ay tinatawag na bagong trigo. Ito ay itinatanim sa tagsibol, tumutubo sa buong tag-init at inaani sa huling bahagi ng tag-init hanggang unang bahagi ng taglagas. Ang pagkakaiba ay ang lumang trigo, ang isa pa ay tinatawag na spring wheat. Winter wheat, spring wheat, bagong trigo. Ang larawang ito ay tinatawag ng mga Hudyo na Yashon at Kadosh. Ito ang pagkakaiba ng luma at bago, at ito ay direktang kaugnay sa Genesis Kabanata 29 nang nagtrabaho si Jacob para kay Raquel, ngunit si Leah muna ang nakuha niya. Sinabihan siya na hindi mo maaring makuha ang mas bata, ang mas bago, ang spring wheat sa propesya bago ang mas matanda, ang Leah winter wheat na nauuna, at ito ay direktang kaugnay sa tinatawag ng mga Hudyo na Yashon at Kadosh. Alam mo ba yon? Alam mo ba na ang pre-trib ay konektado sa pista ng mga linggo katulad ng pag-aani ng winter wheat na nangyayari sa panahon ng pista ng mga linggo? Pero alam mo ba kung ano ang nangyayari sa spring wheat, ang mas batang uri na tulad ni Rachel? Inaani ito sa huling bahagi ng tag-init o unang bahagi ng taglagas, ngunit hindi pa ito magagamit. Hindi ito kakainin ng mga Hudyo hanggang sa panahon ng Paskua sa susunod na taon. Yan ay direktang konektado sa mid-trib na dakilang karamihan na nagsisimulang pumasok sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga selyo, ngunit hindi pa ganap na naipapasok hanggang sa Paskua sa kalagitnaan ng ika-7 taon ng mga selyo. Kapag nakita mo ito, kapag naunawaan mo, kamangha-mangha talaga. Ipinapahayag ito ng Panginoon kahit saan, maging sa kanyang mga ani. Naway pagpalain ka nito. Sige?